Alright. So, meron akong mga nakikita sa newsfeed ko, no, lumalabas. Parang sa mga banda especially, no, na 2026 na yung pondo nyo, yung pa rin, hindi ka ba sisipra ng bago? Parang ganun yung context, no. Pero ang take ko naman dito is yes, of course, those songs na na luma na are still timeless. Tapos syempre, yung pagsipra, parang I don't hold it against anyone na hindi marunong magbasa, no? Sumipra kasi kahit ako sumisipra ako, 'di ba? Kailangan kasi it's the quickest way, especially kapag bago yung song, bago yung mga release ng mga versions, ganyan. Kasi minsan iba yung arrangement, iba yung feel, iba yung groove. So kailangan talaga ears pa rin talaga. At the end of the day, being a musician is mastering your listening skills pa rin. No, pero bakit nga ba hirap na hirap mag-aral ng nota yung ibang mga musicians? Na para bang napaka-komplikado, no? Siguro kasi ganun nila tinitignan. Maybe it's a mindset thing as well, no? Pero, reading music, hindi lang yan pang violin, hindi lang yan pang cello, pang viola, pang flute, 'di ba? Pang guitar, pwede rin, 'di ba? Pang bass, pang drums. Lahat ng notations pwede, 'di ba? Because it's making your life easier kung marunong ka. 'Di ba? Hindi lang chord charts yung kaya mong basahin. Hindi lang lyrics na may chord sa ibabaw, 'di ba? Or hindi lang gagawa ka ng sarili mong notation, no? It's a standard that has been here for so long na kinakatakutan lang ng nakararami. Because maybe they feel it would be time consuming, pero pag naintindihan mo na yung simpleng paggalaw niya, 'di ba? Sabi ko nga, music theory is about labeling, no? Alam mo na yung ginagawa mo i-add mo lang sa arsenal mo yun na magbasa, no? Meron ako baka nakausap na musicians before, sabi nila sa akin, nakakakalbo daw yung pagbabasa ng nota, no? May mga ganon na parang nung nag-aral ako magbasa ng nota, nakalbo ako, ganyan. So parang they associated with stress, ganyan. Pero if you understand it from your perspective, 'di ba? Laging ganoon ang pag-intindi kasi laging point of view mo, and understand it in your way na magagamit mo siya, it would be very easy, 'di ba? Hindi mo na kailangan sumipra, especially mga old songs na hindi mo talaga alam before. Hanap ka ng music sheet, meron na dyan. May chord chart doon, meron din namang nota para sa eksaktong ginagawa, no? Usually pag yung mga licensed na scores talaga yung ginagamit, 'di ba? So, it's an upskill for someone who plays by ear. Pero para maintindihan natin na there's no downside to this, no? Note reading, walang downside doon. Bakit? Kasi marunong kang mag-play by ear, tas marunong kang magbasa, kahit saan ka pumunta, magkakaroon ka ng opportunity to have work. Kahit saan kang setting ilagay, kaya mong tumugtog, no? I recently had this experience nga na we were playing sa isang church tayo. Tapos hindi ko alam na hindi pa marunong magbasa yung isa naming kasama. So I was shouting bar numbers. Tapos hindi nila makita kasi hindi nila kayang basahin yung 'di ba? So ano nangyayari? Tumatagal yung oras na ginugugol sa ensayo imbis na nakakabuo tayo ng buo kasi dito yan or i-explain pa sa'yo, sasabihin pa sa'yo kung paano yung tunog nun. Ganito yan, chan, di ba? May mga ganun minsan Well, if it works, and if it doesn't, it takes up a lot of time, no? So hindi siya mahirap, kailangan lang ma-put into context. Kasi iba, inaaral yung music note reading as its own thing, no? Ako ever since na natuto ko magbasa ng nota, it's always connected with what I do. Siguro ganun yung magandang approach, no? Connect mo sa ginagawa mo instead of facing it head on without context. I think learning should always come with context. So kung gusto mo magbasa ng nota, kung natatakot ka, magpaturo ka sa parehas na ginagawa mo. Kuwari, gitarista ka, magpaturo ka din sa nagigitar kung paano niya tinatranslate
yung pagbabasa niya ng nota into playing. Kasi yun yung mas importante, di ba? It's not about, like ko sinasabi, it's not about do, re, mi lang. Na nakita ko yung nota, do yan. Nakita mo nga yung nota, na do. Hindi mo naman alam kung saan yan sa instrumento mo. Isa pa yun. Di ba? So, ganun lang, guys. Huwag kayong matakot, no? Okay yan, sumisipra ka. Okay yan. Pero dagdagan mo na. Kasi meron ka ng kakayahan. You have trained your ears to listen to the right things, di ba? So now, train your eyes. So that you could have hearing eyes and seeing ears. Yan. Sana nakatulong to. Comment down below kung may mga questions kayo. And if it did, follow na rin. And that's see you on the next one. Good luck sa inyo.